Magandang balita ito. Sariwang-sariwa pa, mainit-init pa. Mga DE, congressman, senator, contractor, dito na rin sila ikukulong. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Itong si Secretary John Vic Remulla ay nag-inspeksyon na ng kulungan diyan sa malapit sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Kaya medyo nagagalak tayo. Hindi dahil sa mayroong mga Pilipino makukulong or hindi dahil sa may mga kababayan tayo na makukulong. Natutuwa ako dahil mukhang totohanan talaga itong pag-iimbestiga at totohanan talagang magkakaroon talaga ng mga ipa-file na kaso dito sa mga politiko at dito sa mga opisyal ng DPWH at iba't ibang mga tao pang involved dito sa korupsyon, dito sa flood control project anomalies. At sana nga itong ginagawang paghahanda ni Secretary John Vic Remulla ay totoong-totoong para nga dito sa mga opisyal ng DPWH, mga congressmen at mga senador. Pero siya na mismo nagbanggit. Meron daw may indict in the next 3 weeks, more or less mga 200 katao. Isipin nyo yan, 200 katao ang babasahan na ng kaso. At kaya nga makukulong sila, karamihan sa mga kaso na to, mga non-bailable. Dahil ang lalaking amount ang involved. So mga kapatid, mga kababayan, hindi tayo nagdidiwang, hindi tayo natutuwa para sa mga kapwa nating Pilipino makukulong. Natutuwa tayo dahil mukhang meron na tayong hustisyang makakamit. At mukhang seryoso ang Presidente Bongbong Marcos dito sa pinagagawa niyang investigasyon. At seryoso ang mga taong gumagalaw para nga ang mga taong ito ay makulong. Philippine Interior Chief revealing at least 200 individuals implicated in the flood control controversy are expected to be indicted in the coming week. Government now preparing a jail in Quezon City for suspects in the country's largest corruption scandal. Michael Deliso on the line now with Mike, what more can you tell us? Hi, Carmina. The new Quezon City Jail has prepared at least 80 dormitories for those who may be indicted in connection with the flood control scandal. Interior Secretary John Vic Remulla said the new jail wing can accommodate up to 800 individuals, although he expects more than 200 people to be indicted by the Sandigan Bayan beginning about 3 weeks from now. Each detention cell is furnished with at least 5 bunk beds, a toilet, shower, and sink. Male and female detainees will be separate to ensure no couples are housed in the same cell. Located closest to the Sandigan Bayan, new Quezon City Jail is considered more practical for court proceedings. The facility will also include an infirmary to attend to the medical needs of detainees. Other amenities include a sunning area, basketball court, a receiving area, and chapel. The new wing will be staffed by at least 700 jail personnel equipped with body cameras with strict security protocols in place. Remulla stressed there will be no special treatment for detainees, no air conditioners, and no personal communication devices. Ang nakikita kong may indict dyan ay DE, mga DE, congressman, senator, contractor. Contractor, yung congressman ng contractor. Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang batas eh. Na porque senador ka na mayaman, na may kaya, na binoto ka. Kung may batas kayong nilabag, yung nagnanako ng 100 piso na lotion sa SM, dito kinukulong. Eh dapat yung nagnanako ng daan milyon at bilyon, dito na rin sila ikukulong. Ang mga taong nangunguna dito sa ginagawang pag-iimbestiga at pagpa-file ng kaso, of course, itong ICI na create ni PBBM para mag-imbestiga. Ito yung Independent Commission for Infrastructure na hinihiling sana natin na gawing live pag-iimbestiga. Sana pati na yung iba't ibang sektor dito sa ating bansa ay nananawagan na sana gawin na ngang live or gawin itong live coverage para alam naman natin yung development. Kasi marami talagang naiinip. Lalo na yung hindi nakakaunawa kung paano tinatrabaho ang isang kaso dito sa ating bansa. Ako medyo naintindihan ko pa yan eh. Hindi kasi dapat padalos-dalos yung pagpa-file ng kaso. Tapos madidismiss lang. Yun ang masakit. Baka magtampo rin tayo sa gobyerno pagka ganun ang gagawin.
mag-file ng kaso pagkatapos isa-isang madi-dismiss dahil kulang-kulang ang ebidensya. Naintindihan ko po yun. Pero ang sinasabi natin dito, pwede rin namang gawin yan. Maging masinop tayo sa paghanap ng ebidensya, pero gawin po nating public yan, mga pag-iimbestiga na yan at gusto ng taong marinig. At anyway, tinatrabaho rin yan nitong Secretary Boying Rimulya at siya ang magpa-file ng mga kaso rito. Kaya nga, yung in-inspection ni Secretary John Vic Rimulya na kulungan or city jail ay diyan malapit sa Sandigan Bayan. Ibig sabihin, mga kababayan, mga kapatid, talagang may mga pa-file ng kaso sa Sandigan Bayan in the next 3 weeks na mapupunta na sa kulungan. Magpalakpakan po tayo, mga kapatid, mga kababayan. Mukhang magkakatotoo. First time na mangyayari sa history ng Pilipinas na ganitong mga opisyal na matataas na makukulong en masse. Maramihan po ito. First time na mangyayari siguro dito sa Pilipinas na maramihan makukulong dahil sa anomalya. Dati meron man nakukulong siguro 5, 6, mataas na. Isipin nyo ang binigay na estimate ni Secretary John Vic Rimulya, more or less mga 200. Ganun kadami. So, mukhang meron din siyang binanggit na senador. Sino ba ang mainit-init dito na tinitingnan nating unang mga nabanggit na mga senador na may kinalaman dito sa anomalya na to? Sino ba? Iilan pa lang yan. So, iilan ang makukulong dyan? Isa na dyan, si Chis Escudero, ang sinasabi nating mga naunang binanggit. Itong si Joel Villanueva, itong si Jinggoy Estrada, itong si hindi na senador ngayon, si Bong Revilla, hindi na rin senador, itong si Nancy Binay. At of course, hindi pa natin maikukulong itong si, mukhang kung nandito yan, mukhang number 1 candidate yan, itong si Saldico. Itong si Martin Romualdez, hindi pa rin natin sure, at mukhang magme-medical leave na. Mukhang meron na siyang pinaplanong ganun. At any rate, mga kapatid, mukhang magkakaroon na nga ng katotohanan itong nangyayaring investigasyon at pagka-file ng kaso dito sa mga pagkayayabang, pagka-arugante, at higit sa lahat, napakasasarap ng buhay na ibinubulsa lang pala ang mga pera natin sa lapi ng mamamayang Pilipino na pinaghirapan ng mga mamamayang Pilipino through taxes. Ibinubulsa lang ng mga walang hiyang ito. Ngayon, magbabayad kayo. At sana nga, itong mga binanggit na mga pangalan na senador na pagkasasarap ng buhay, makatikim kayo ng buhay ng kulungan. Of course, hindi katulad ng mga kulungan niya na selda-selda na talagang maramihan. Meron kayong parang dormitoryo, may toilet, or double-decker bed, at walang aircon. Makatikim kayo ng ganyang klaseng buhay. Makatikim naman kayo kung paano mamuhay ang mga mahihirap na tao. Yun, yung share kayo ng toilet, share common area kayo, share kayo ng may ka-share kayo sa mga sleeping area nyo. At lalong-lalo na, double-decker ang higaan nyo. Double-decker. May ground floor at may second floor na hindi nyo nararanasan sa buong buhay nyo. Mararanasan nyo ngayon yan. At yun na nga, walang air conditioning unit. Magbibigay ginhawa lang sa inyo dyan, yung ventilador. Kaya nga, mga kapatid, mga kababayan, sana magtuloy-tuloy na to. Mabigyan natin ng hustisya. Actually, hindi nga lang yan ang dapat deserve ninyo . Dapat talaga doon kayo sa mga selda. Kung tutuusin. Dahil yung mga mahirap na nahuhuli, ang liliit ng kaso sa pagnanakaw, mga maliliit na halaga.
katulad ng binanggit nga nitong si Secretary Boying Rimulya, halagang 100 piso na ninakaw diyan sa mall yata na I think it was a lotion or ano man yung ninakaw niya na halagang 100, kulong agad siya diyan sa City Jail. Hindi diyan sa dormitory, doon talaga kinukulong yan sa selda na ang baho or marami sila at iba-iba amoy at talaga namang siksikan. Share sa toilet. Pero at least binibigyan pa rin kayo ng konting importansya. Itong pagkukulungan sa inyo, dormitory, may bed, double bed, may toilet na share kayo, at may ventilador, walang aircon, common area kayo, yung kainan nyo, common area, common visiting area, maranasan nyo yan. Nang sa ganon, itong mga politiko na hanggang ngayon ay hindi pa nagbabago at iba pang mga opisyal dyan sa gobyerno na nag-iisip pa rin ng pagnanakaw, itong makikita natin mga kapatid, mga kababayan, sana naman itong mararanasan itong mga senador na to, mararanasan itong mga opisyal na to, mga congressmen, magbigay leksyon sa inyo. Maging aral sa inyo mga magnanakaw na mga public officials na hindi nyo dapat ginagawa yan. Ang Diyos ay hindi natutulog, ang batas ay hindi natutulog. Although, first time itong mangyayari na maramihan talaga. Mukhang maramihan ang sasabit dito. This is a welcome development na ginagawang paghahanda nitong si Secretary John Vic Rimulya. Ibig sabihin, kumpirmado na talaga, mga kapatid, mga kababayan, na may mga opisyal ng gobyerno na makukulong diyan sa Quezon City. At umpisa pa lang yan. Alam natin na marami pa. Umpisa pa lang po ito. Iilan-ilan pa lang distrito ang naimbestigahan. Iilan-ilan pa lang investigador. Iilang senador pa lang at congressmen ang naimbestigahan. Lalaki pa po ito. Buong Pilipinas po ang problema natin. Kaya medyo shaky po ang gobyerno natin ngayon dahil dito. Dahil may mga tinatamaang malalaking pangalan. Marami dito, magpapagamit doon sa mga ibang grupo na gustong pababain si PBBM sa pwesto. Nang sa ganon, makaupo yung gusto nilang maupo dyan sa Malacanang. At syempre, itong mga nagte-take side sa kanila, naghahangad na magkaroon talaga ng change of leadership para mabura ang mga kaso nila. Para maabsuelto sila yan sa mga kasong haharapin nila. Ganyan naman yan eh. Kaya sila naghahanap ng suporta sa kabilang side. Gusto nilang mabura ang mga kaso nila. Kaya itong mga nananawagan ng pag-aaklas, ng pagpaparesign kay Bongbong Marcos, kontrahin po natin yan. Masaklap po ang mangyayari kung mangyayari yan. Bukod sa worst, mas masama ang uupong tao dyan sa Malacanang pag napalitan si PBBM. At alam naman natin, si PBBM ang nag-initiate ng investigasyon na to. Kaya dapat matapos ang term niya nang sa ganon magbayad itong mga taong talagang may mga kasalanan. Dahil kung si Sara Duterte ang uupo sa Malacanang, ano na lang ang mangyayari sa mga kaso nitong mga to? Na from the very beginning, nagpakita ng suporta sa kanya. Ngayon, sumasabit. Itong sila Chis Escudero, itong sila Joel Villanueva, itong sila Jinggoy Estrada, at iba pa ng mga nagpakita talaga ng wholehearted support dito sa mga Dutertes. Ano ang mangyayari sa mga kaso nilang hinaharap kung itong si Sara Duterte ang magiging presidente? Hindi natin sila hinaatulan na sinasabing guilty na sila. Pero sa ngayon, may hinaharap na silang kaso. Kaya dapat itong mga to mailagay sa kulungan, maimbestigahan ng maayos, malagay sa kulungan kung talagang dapat silang ikulong, at later on, mahatulan sila
ng dapat hatol sa mga ganitong kalalaking kaso. Kaya mga kapatid, mga kababayan, mag-ingat po tayo. Huwag po tayong susuporta basta-basta sa mga pagkilos na hindi natin alam kung ano talaga ang tukoy o ang pakay. Kung ang pakay nila, pababain si PBBM, ingat-ingat po tayo. At hindi po napapanahon ng pagpapababa kay PBBM. Mawawala itong mga kasong hinaharap nitong mga taong na-involve dito sa anomalya. Ngayon pa lang tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng pag-iimbestiga, malawakan. Pagkatapos, mapapalitan na presidente, mabubura po lahat ng mga kaso ito. Magbabalikan sila sa dati nilang gawi na pagnanakaw. Kung sila man ay mapapatunayang mga magnanakaw. Pero sa ngayon, talagang imposibleng walang ginawang nakawan dito sa atin. Dahil ang daming nawawalang pera. Nawala yung mga pera, nawala namang proyekto. Meron namang proyekto substandard. Merong mga proyekto na nakita kulang-kulang. Masakit po ito mga kapatid, mga kababayan, kung pababayaan natin magkaroon ng pagpapalit ng tao sa Malacanang na hindi pa natatapos itong kaso na to. Sana bilisan ng korte, bilisan ng ombudsman para ma-file sa Sandigan Bayan at magtuloy-tuloy ito, mahatulan ang mga dapat mahatulan, makulong ang mga dapat makulong. At hindi na sila makabalik pa sa politika, hindi na sila makabalik sa public service na wala naman silang inaatupag kung hindi yung sarili nilang mga bulsa. Kaya again, mga kapatid, mga kababayan, palakpakan natin itong si Secretary Boying Rimulya, pati si Secretary John Vic Rimulya dito sa ginagawa nilang trabaho. Ini-inspect na, pinaghahandaan na itong mga pagkukulungan nitong mga pinaghihinalaang magnanakaw. At ito ay ikukulong pagka sila ay may matitibay na ebidensya. Makukulong lang sila pag ito ay may mga matitibay na ebidensyang nakita ang Sandigan Bayan at ang Ombudsman. Kaya, sabi ko nga kanina, hindi tayo natutuwa dahil may mga kapwa Pilipino tayo makukulong. Natutuwa tayo dahil gumagana ang ating batas, ang ating demokrasya, gumagana ang will of justice. Lalong-lalo na nga, in the next 3 weeks, pag nakita natin isa-isa nang kinukulong itong mga taong pinagbibintangang nagnakaw sa pondo ng mamamayang Pilipino. Palakpakan po ulit natin ang ating gobyerno na nagsisikap na mawala na itong mga pagnanakaw na ginagawa nitong mga supposed to be public servants na ang siniserbisyohan nila ay sarili-sarili nilang mga bulsa at pamilya. Hanggang dito na lang mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati like button. Mag-comment po tayo. Parating natin sa mga public officials na to na tayo ay nakabantay sa kanila. At hindi natin tatantanan hanggat hindi matapos itong mga kaso nila, makulong ang mga dapat makulong. Again, thank you so much ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli. 40 Washburn Street.